Biglang inatake ang lalaki habang buhat-buhat niya ang sanggol niyang anak at nakikipaglaro dito. Ngunit ang sumunod na ginawa ng bata ay sobrang nakakagulat na wala ngang mag-aakala na posible itong mangyari. Muwi sa kanilang bahay ang lalaking si Michael matapos ang nakakapagod na araw bilang tagahugas ng pinggan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanilang pinto na doon ay bumungad nga sa kanya ang simple ngunit komportable naman nilang bahay. Gayunpaman hindi katulad ng ibang mga tatay ay kakaibang sitwasyon sa kanilang pamilya. Dulot na kasama kasi ni Michael sa tuwing nagtatrabaho siya ang kanyang anak na nasa 1.5 taong gulang pa lamang. Talaga namang nakakapagod ang ganitong araw-araw na routine. Ngunit hindi niya naman pwedeng iwanan ng mag-isa na lamang ang kanyang anak na lalaki. Okay nak, nakauwi na tayo. Saad ng lalaki habang nakatingin sa bata na punong-puno ng pagmamahal. Paghahanda na kita ng panligo mo ha, dagdag pa niya. Dumiretso si Michael papunta sa stove. Nag-init ng tubig at nilagyan ang isang maliit na bathtub na improvise niya nga lamang na gawa sa plastic. Sa loob ng bahay ni Michael ay makikita talaga kung gaano kasimple at kahirap ang buhay ng isang tagahugas ng pinggan katulad niya. Ang mga pader ng kanilang bahay ay naging saksi sa mga istorya ng kanilang buhay sa pamamagitan ng mga nakasabit na larawan dito na nagpapakita ng mga masasayang alaala na tila ba ay napakalayo na ngayong marating. Ang bawat mga sulok ng bahay na iyon ay napupuno ng pagmamahal ng isang single father na katulad ni Michael na sa kabila ng napakahihirap at nakakapagod na mga pagsubok sa trabaho ay nagagawa niya pa ring makahanap ng lakas upang bumuo ng isang ligtas na kapaligiran para sa maliit niyang anak na si Luis. Okay na tong panligo mo anak, maligamgam na to. Tara na dito, malumanay na wika niya sa bata. Habang pinapaliguan niya ang bata, ang kanyang pag-iisip naman ay nahahati sa pagitan ng idea na gusto niyang magkaroon at maibigay sa kanyang anak ang pinakamagagandang bagay sa mundong ito. Ngunit hindi rin mawaglit sa kanyang isipan ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap. Ang maligamgam na tubig at ang inosenteng pagtawa ng bata ay isa lamang saglitang pantakas mula sa mapait na realidad na naghihintay kay Michael sa labas ng kanilang bahay. Maging siya rin naman ay gustong-gusto ng makaligo. Ngunit sa kasamang palad ay nasira ang kanilang shower. Bukod pa doon ay wala din siyang matinong pagliliguan sa parte ng kanilang bahay, dulot na tagpi-tagpi lamang ito. Dinagdagan pa sa problema niya kung gaano kaliit na pera lamang ang natitira sa kanya. Kaya naman imposible na talagang magawa ito kahit kailan niya man gustuhin. Napakahirap. Bakit kasi hindi ko mabigyan ng mas magandang buhay yung anak ko? At para sa akin din, panghihinayang ng lalaki. Habang dahan-dahan niya na hinahagod at kinukuskus ang likuran ng kanyang anak. Matapos ang pagliligo ng kanyang anak na si Luis, binihisan na siya ni Michael ng isang simpleng kasuotan at maya-maya pa ay pinatulog niya na rin ito ng tuluyan sa kanya ring gawa-gawa na crib ng bata. Mula lamang ito sa mga pinagtagpi-tagping mga kahoy at plastic dahil hindi niya naman kayang makabili ng isang normal na crib para sa anak niya. Hindi naman talaga may pagkakaila ang pagiging debotong tatay ni Michael. Ngunit, ang pagod na nararamdaman niya ay talaga namang napakabigat. Dinagdagan pa ng mga problemang pasan-pasan niya sa balikat. Sa mga normal na araw kasi ay napakahirap ng mga trabaho ni Michael, kung saan palipat-lipat siya ng mga restaurant na pinagtatrabahuan habang nililinis ang mga pinggan dito, na kung minsan pa nga hindi na siya nakakauwi ng tuluyan ng buong araw. Isa rin kasi siyang freelancer, kaya naman may mga pagkakataon na nagtatrabaho siya sa 3 magkakaibang lugar sa iisang araw. Kaya lagi niyang dala-dala ang isang bag na naglalaman ng lahat ng mga bagay na kailangan ng kanyang anak. At kasabay ng pag-aalaga niya sa anak niya ay kailangan niyang harapin ang 3 trabaho ng sabay-sabay sa loob lamang ng isang araw. Sapat naman na para kay Michael ang kanyang anak na si Luis na rason para ipagpatuloy ang pagsusumika para mabigyan niya na rin ng komportableng buhay si Luis. Ngunit ang kanilang mga pangangailangan ay halos pumapatay na sa kanya. Paminsan ay nakakaramdam siya ng paninikip ng kanyang dibdib, pagkahilo at kuminsan pa nga ay halos mahihimatay na siya. Ngunit bilang isang matatag na lalaki si Michael ay lagi niyang pinipigilan ang kanyang mga nararamdaman para may pagpatuloy niya ang kanyang trabaho na paghuhugas ng pinggan.
Hindi ako pwedeng magpahinga. Kailangan kong tapusin tong trabaho na to. Wika niya. Si Michael ay isang single father dahil ang kanyang asawa ay namatay dahil sa panganganak. Noong nabubuhay pa ito ay isa itong guro. Kaya naman hindi naging problema kay Michael noong una ang pera dahil nakakatanggap naman siya ng pensyon simula nang mamatay ang kanyang asawa. Ngunit dahil sa korupsyon ng gobyerno ay natigil ang pensyong natatanggap niya. Na dito na nga nagsimula ang araw-araw na paghihirap ng lalaki nang sa gayon ay mabuhay niya ang kanyang anak at hindi sila mapariwarang mag-ama. Tuluyan na nga siyang nalaman ng problema na kung saan ay may mga gabi na hindi na nga siya halos kumakain ng ilang mga oras. Matapos namang makainom ni Luis ng isang punong bote ng gatas at tuluyang makatulog, sa wakas ay makakaligo na rin si Michael ng isang malamig na tubig. Kumuha siya ng timba at nag-igib siya sa kanilang kapitbahay. Sinigurado niya munang wala ng tao sa paligid para kung sakali mang may butas sa bahay nila ay hindi siya makikita. Ngayon ang kanilang bahay ay napupuno na ng katahimikan, habang napupuno naman ang utak ni Michael ng mga pangarap na hindi niya natupad. Ang mga larawan sa kanilang pader ay nagpapakita ng hindi kumpletong pamilya. At nang matapos siyang maligo ay napaupo siya sa dulo ng kanilang kama habang tinititigan ng mga larawan na iyon. At unti-unti na naman siyang nilalaman ng problema nang maisip niya kung ano na naman ba ang pagsubok na kakaharapin niya sa susunod na araw. Paano niya pa kaya mapapakain ang kanyang anak at mapapanatili itong ligtas? Hays, Vivian, paano ko kaya matitis ang lahat ng to? Ang pagod sa mata ni Michael ay talaga namang kabaliktaran sa determinasyong nararamdaman niya sa kanyang puso. At kapareha ng maraming gabi, natulog si Michael nang walang laman ang kanyang sikmura dahil wala din naman siyang makakain para sa gabi na iyon. Kahit sa kanyang pagtulog ay hindi siya makatakas sa kalungkutan at kung gaano kahirap ang buhay, napasan-pasan niya sa araw-araw. Talaga namang walang kasiguraduhan ng bukas para sa lalaking si Michael. Sa ganitong mga gabi ay maririnig ang mahinang paghinga ng anak niyang si Luis na tila ba ay nagsisilbing paalala kay Michael kung bakit kailangan niyang magpatuloy na harapin ang mga pagsubok sa buhay, araw-araw. Kaya naman, sa kabila ng mga pasan-pasan niyang problema, ang tatay na si Michael ay pinanatiling nagliliyab ang pag-asa sa kanyang puso. At sa kabila ng katotohanan na sobrang hirap nila, ay matatag pa rin ang paniniwala niya na sa pamamagitan ng pagsusumikap ay magiging maayos din ang lahat. Ang pinakamalaking pangarap nga ni Michael ay ang mabigyan ng kanyang anak ng mas stable na buhay. At hindi natin alam ay baka magawa niya ring makaipon para pambayad sa magiging pag-aaral ng kanyang anak. Kaya naman, handa na ulit siya na harapin ang mga paghihirap na daranasin niya sa pang-araw-araw niyang trabaho. Kinabukasan nang sumapit na ang bukang liwayway, isa yung maaraw na Sabado. Nagising si Michael nang punong-puno ng determinasyon na makabuo ng mga espesyal na kaganapan kasama ang kanyang anak na si Luis. Naghanda na nga si Michael ng breakfast para sa kanyang anak at saglitan muna siyang nakipaglaro kay Luis. Tara na dito, nak. Kikilitiin kita, sige ka. Pagbibiro ng tatay. Habang tila ba nawawala ang mga problemang daladala niya kapag naririnig niyang nakakahawang tawa ng kanyang anak. Sa kabila ng katotohanan na maigsi lamang ang oras, ay sinigurado naman ni Michael na lagi siyang nandyan para sa mga espesyal na kaganapan sa buhay ni Luis, kung saan ay bobuo sila ng mga ala-ala at umaasa siya na mananatili ang mga ala-ala na iyon sa kanyang anak habang buhay. Nagtrabaho lamang siya ng hapon noong araw na iyon para maibigay niya rin sa kanyang sarili ang kakaunting pahinga na kinikailangan niya. Sobrang nag-e-enjoy siya sa presensya ng kanyang anak na itinuturing niya ng mundo. Naging maayos naman ang lahat noong araw na iyon nang bigla na lamang tumunog ang kanilang telepono na nagpaudlot sa masaya nilang pagsasama ng kanyang anak. Ang tawag na ito ay nagmula sa isa sa mga restaurant kung saan nagtatrabaho si Michael at ang balita ay talaga namang nakapanlulugmok. Pasensya ka na, Michael, pero hindi ka na namin kailangan sa trabaho mo dito. Sana naiintindihan mo. Medyo nahihirapan na rin makapag-adjust yung mga customer at ibang mga empleyado dahil sa presensya ng anak mong si Luis. Araw-araw kaming nakakatanggap ng mga complaints na lagi daw umiiyak ng malakas yung anak mo. At bukod pa dun, pag nahuli kami ng may-ari ng establishmento, siguradong yari kami. Kaya trabaho lang, Michael. Maghahanap na muna kami ng ibang papalit sa'yo.
Pagpapaliwanag ng lalaki sa tawag. Wag! Pakiusap! Wala kasi akong pwedeng pag-iwanan sa anak ko. Pakiusap, huwag niyo naman akong tanggalin. Ito lang ang trabahong meron ako. Pagmamakaawa ng tatay, na pinapaliwanag na hindi niya naman pwedeng iwanan ng mag-isa ang anak niya. Ngunit, hindi na siya pinansin ng lalaki. Naging direkta ito sa kanya. Well, kung ganun, huwag kang pupunta ngayong araw kung dadalhin mo lang yung anak mo. Dagdag pa nito. Isang malaking kalugmukan ang bumalot sa lalaking si Michael dahil ang restaurant na ito ay ang restaurant na pinakakumikita siya ng malaki. Kumbaga ay naging main source niya nga ito ng pagkakakitaan. Ngayon ay wala na siyang pera at wala na rin siyang trabaho. Lalo lamang lumala ang sitwasyon nang maalala niya na paubos na rin pala ang gatas ng kanyang anak. Nababalisan na si Michael at unti-unti nang sumisikip ang kanyang dibdib. Hanggang sa tuluyan na nga siyang muntikang mawalan ng malay. Sa gitna ng stress na nararamdaman niya, ang kanyang utak naman ay tila ba nagpapaligsahan kung saan ay nagpapatong-patong ang mga pag-aalala at problemang nararamdaman niya. Ano nang gagawin ko nang wala akong trabaho? Paano ko mapapakain yung anak ko? Anong klaseng tatay ako na hindi ko man lang maibigay ang mga pangangailangan ng anak ko? Sa bawat pagtibok ng puso niya, ay lalo lamang dumadami ang mga problemang nararamdaman at iniisip niya. At ito ay nagdulot para tila ba ay umikot-ikot lamang ang kanyang pag-iisip. Hindi ko naman siya pwedeng iwan lang mag-isa dito sa bahay. Ni hindi pa nga siya umaabot ng 2 taong gulang. Ang sikip sa dibdib na nararamdaman ni Michael ay lalo lamang lumala. Bumigat ang kanyang paghinga. Hindi ba nila makita na gusto ko lang naman alagaan yung anak ko? Ang sakit ng kanyang dibdib ay tuluyan ng kumalat papunta sa kaliwang bahagi ng kanyang puso hanggang sa tuluyan na ring manakit ang kanyang mga braso at doon ay napiyok na si Michael. Ngunit patuloy pa rin siyang ginagambala ng mga problema sa kanyang utak. Ako lang ang pwedeng asahan ng anak ko. Hindi ko to pwedeng gawin. Kailangan kong mag-isip ng paraan o kung hindi ako karapat-dapat na maging tatay. Hanggang sa tuluyan na ngang hindi niya na matiis ang sakit na nararamdaman niya. Ang sobrang pressure na iyon ay nagdulot para maging pasuray-suray ang lalaki hanggang sa bumagsak na nga siya ng tuluyan sa may sahig. Samantala, ang kanyang anak naman na si Luis ay walang kaalam-alam kung gaano kaseryoso ang sitwasyong nangyayari sa tatay niya. Pinapanood niya lamang ang tatay niyang si Michael habang nilalabanan ni Michael ang sakit na nararamdaman niya. Bawat paghinga ng lalaki ay palakas ng palakas na para bang pahirap ito ng pahirap. Tila ba'y napakanipis ng hangin at hindi magawang makaalis sa baga niya ang kanyang paghinga. At ngayong ang napahiga na lamang siya sa may sahig, ang tanging nakikita lang ng naghihirap na si Michael ay ang mukha ng kanyang anak at naiisip niya, hindi ako pwedeng mamatay. Hindi! Nararamdaman na ni Michael na para bang kung hindi siya lalaban ay isang malaking trahedya ang pwedeng mangyari sa kanya. At ang huling bagay nga na nakita ni Michael ay ang ekspresyon sa mata ng kanyang anak na si Luis na para bang kahit hindi nito lubusang naiintindihan ng nangyayari at sa kabila ng kanyang napakabatang edad, para bang alam niya na may masamang nagaganap. At ilang segundo pa lamang ang makalipas, tuluyan ng nag-blackout si Michael. Habang ang batang si Luis naman, gamit ang kanyang inosente at curious na mga mata, ay hindi pa rin lubusang naiintindihan kung gaano kabigat ang sitwasyon na iyon. Ngunit dito na gumana ang koneksyon sa pagitan ng mag-ama. Nasa loob ng 1.5 taon ay pinag-ingatan ni Michael. Nang mapagtanto kasi ng bata na hindi na gumagalaw ang tatay niya sa may sahig, sinubukan niya. Gamit ang kanyang maliliit na mga kamay, nagisingin ito. Papa! Papa! Paulit-ulit na wika niya habang hinahampas ang pisngi ni Michael. At hindi nga nagtagal ay lalo lamang lumala ang nararamdamang pag-aalala ng bata at sinumulan niya ng hampasin ng mas malakas ang tatay niya. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi nagpapakita ng kahit na anong reaksyon ang walang malay na si Michael. Para bang wala na itong buhay at hindi ito nagpapakita ng kahit na anong senyales na gagalaw siya sa kabila ng ginagawa ng kanyang anak sa kanya. Bakit nga ba hindi gumagalaw ang tatay niya? Bakit hindi ito sumasagot? Papa! Bulong pa ng bata. Unti-unti na siyang nauubusan ng pag-asa na muli niya pang maibabalik ang tinuring niyang bayani sa kanyang buhay.
ngunit determinado pa rin siya. Dahil sa kakaibang instinct na taglay-taglay niya, ang batang si Luis na halos hindi pa nga makapaglakad ng maayos ay gumapang papunta sa kanilang pinto. Hindi siya sigurado kung bakit niya ito ginagawa, pero alam niya na kinakailangan niyang makapunta sa pinto na iyon. Ngunit nang subukan niyang buksan ito, napagtanto niya na nakalak ito. Napakahirap na problema para sa isang batang napakaliit katulad niya. Maya-maya pa ay napunta ang atensyon ni Luis sa may couch na nakapwesto sa kanilang bintana. Umakyat siya sa couch na ito at dahil nga naglalaro sila ng tatay niya noong mawalan ito ng malay, ay merong nakakalat na iilang mga cushions sa kanilang sahig na nakita naman ni Luis bilang malaking oportunidad. Nahihirapan man pero nagawang makaapak na Luis sa isa sa mga cushion hanggang sa tuluyan na nga siyang makaakyat papunta sa may couch. At pagkatapos ay sinubukan niya namang abutin ang likurang bahagi ng sofa. Doon ay naabot niya na ang kanilang bintana at unti-unti ring napuno ng determinasyon ang ekspresyon ng mukha ng bata na sa kabila ng kanyang murang edad ay binuhos niya ang lahat ng lakas na meron sa kanyang katawan. Sabay malakas na pinaghahampas at pinagsusuntok ang salamin ng bintana. Sa bawat paghampas na ito ay tila ba nagsisilbi itong paghingi ng tulong. Isang mahinang pagmamakaawa ng tulong na unti-unting lumalakas habang nababalot ng ingay ang kanilang tahimik na bahay. Kung papalarin ng bata o kung pagbibigyan siya ng universe, ang kanilang kapitbahay na si Ashley na kasalukuyang dinidiligan ng kanyang mga halaman sa kanyang hardin ay pwedeng marinig ito. Hanggang sa tuluyan na ngang napunta ang atensyon ng babae sa paulit-ulit na tila ba pagkatok sa bintana na kanyang narinig. Kaya naman, dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang tignan ng bintana kung saan nanggagaling ang tunog at doon ay nakita niya ang sanggol. Halos manigas ang kanyang puso nang mapagtanto niya kung gaanong nahihirapan ng bata habang paulit-ulit na binabagsakan ng kanyang kamay ang salamin ng bintana gamit ang kanyang maliliit pang mga kamay. Ni hindi nga malapit ang babaeng si Ashley sa tatay ng bata na ito na si Michael, kahit na malapit lamang silang naninirahan sa isa't isa. Isang taon na rin ang nakalilipas simula noong lumipat dito si Michael sa kanilang lugar. At hindi na nga rin nagkaroon pa si Ashley na makilala ang lalaki dahil lagi itong busy sa pagtatrabaho at halos hindi na nga ito umuwi ng bahay. Ni hindi man lang siya nagkaroon ng tsansa na maipakilala ang kanyang sarili o makabuo man lang ng isang pagkakaibigan sa pagitan nila. Pero nararoon siya, nasasaksihan ang ginagawa ng bata na alam niyang hindi papayagan ni Michael kung sakaling wala namang problema. Bilang mabuting tatay si Michael, hindi niya hahayaan na tumakbo at umakyat ang anak niya sa likuran ng kanilang sofa at paulit-ulit na hampasin ang pintana ng kanilang bahay. Kaya naman nag-umpisa ng mag-alala si Ashley. "Michael! Michael!" sigaw ng babae. Habang nag-aalala ay paulit-ulit niyang kinakatok ng malakas ang pinto. Hindi siya tumitigil. Nang hindi nga siya makakuha ng kahit na anong sagot at nang mapansin niya na nakalak ang pinakapintuan ng bahay nila Michael, napagdesisyonan ng kapitbahay na si Ashley na pumunta sa likurang bakod upang dito dumaan, na kung saan sa kabutihang palad nga ay nagawa niyang mabuksan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa loob at ang nakita niya doon ay sobrang nakakagulat. Nang makita niya si Michael na walang malay sa sahig, mabilis siyang kumilos. Nag-aalala man pero mabilis siyang tumawag ng ambulansya habang natatakot sa kung ano nga bang pwedeng mangyari sa lalaki. Hindi nga naglaon ay nagkaroon naman ng malay si Michael at nagising siya sa hindi pamilyar na kwarto sa may hospital. Nagtataka at hindi mapakali. Mabilis na bumaha ng mga katanungan ng kanyang utak. Anong nangyari? Ang unang kinatatakot ni Michael ay nang mapagtanto niya na wala siya sa kanilang bahay. At ang pinaka-importante sa lahat ay wala sa tabi niya ang kanyang anak na si Luis. "Nasaan yung anak ko?" Pag-hysterical ni Michael. Ngunit mabilis namang pinaliwanagan siya ng mga doktor na okay lang naman ang lahat. At naghihintay lamang si Luis sa may waiting room kasama ang kapitbahay niyang si Ashley na tumawag ng ambulansya. At nang malaman niya ang impormasyon na ito ay mabilis na gumaan ang kalooban ni Michael dahil alam niyang ligtas ang kanyang anak. Maya-maya pa ay biglang pumasok sa kwarto si Ashley. Buhat-buhat sa kanyang bisig ang batang si Luis. Pinaliwanag niya ng detalyado kung ano ang mga nangyari. Halos hindi nga mapaniwalaan ni Michael ang istorya na iyon. Hindi niya lubos maisip kung papaanong nagawa ng kanyang anak na makahanap ng katapangan
sa ganoong uri ng sitwasyon, ni halos hindi pa nga ito tumutungtong sa 2 taong gulang. Napakatapang ni Luis, no? Saad ng babae habang dahan-dahan na pinipisil ang pisngi ng bata. Ngumiti naman si Luis at nang makita ni Michael ang ngiti ng kanyang anak ay para bang nawala ng lahat ng mga problema niya sa mundo. At para sa kanya ay sobrang nakakagaan sa kalooban na makakita ng isang tao na hawak-hawak ang kanyang anak at natutuwa rin sa presensya nito. Ni minsan ay hindi niya pa kasi ito naranasan simula nang mamatay ang asawa niyang si Vivian. Ngunit hindi alam ni Michael na may darating pang mas malalang balita sa kanya. Nang ipaliwanag kasi ng mga doktor na kinakailangan niyang ma-hospital sa loob ng ilang mga araw para siya ay maobserbahan, ay biglang napagtanto ni Michael na bukod sa nawalan siya ng trabaho ay hindi na siya magkakaroon pa ng pagkakataon na makahanap pa ng ibang trabaho, lalo na't nasa hospital siya. Paano na ang anak niyang dumedepende sa kanya? Hindi po pwede. Kailangan ko pong magtrabaho. Nakadepende po sa akin yung anak ko. Pagmamakaawa ni Michael sa mga doktor. Gayunpaman, winarningan siya ng mga doktor sa kung gaanong kalala ang kalagayan niya na pwedeng makadagdag pa sa problema niya sa puso. Michael, makinig ka sa amin. Kailangan mong magpahinga o kung hindi na makakayanan ng puso mo yung mga nangyayari. Ngunit maya-maya pa ay sobrang naantig ang lalaki sa sinabi ni Ashley. Kung gusto mo, ako na lang muna ang mag-aalaga kay Luis. Isipin mo na lang, kung may mangyayari talagang masama sa iyo, mas lalong magiging kawawa si Luis. Kailangan mo munang maging malusog. Sa loob ng ilang mga araw, ako nang bahala sa anak mo. Dadalhin ko siya dito araw-araw para mabisita ka. Ako na rin ang titingin sa bahay ninyo. Pero kailangan mong ipangako sa akin na hindi ka na munang mag-aalala sa kahit anong bagay. At gagawin mo talaga ang lahat para makapagpahinga. Okay? Marahang wika ng babae. Ang kanyang pagiging sincero ay sobrang nagpaantig sa puso ng lalaki na nagdulot nga para siya ay maluha. Maraming salamat. Maraming salamat sa kabutihan mo. Wika ni Michael na halos mapuno na nga ng luha ang kanyang mga mata. Nakakaramdam siya ng pinaghalong kagaanan ng kalooban at pagpapasalamat. Kaya naman, ang simpleng tagahugas ng pinggan na si Michael ay tuluyan ngang na-hospital ng halos 1 linggo. Isang sapilitang pagpapahinga mula sa kanyang nakakapagod na routine araw-araw. Sa kaligitnaan ng mga pagkakataon na ito, ang kapitbahay niyang si Ashley ang nangangalaga sa anak niya na para bang sarili niya itong anak. Nang dahil dito ay nabigyan niya ng oportunidad si Michael na makapag-focus sa kanyang pagpapalakas at pagpapagaling. At ang isa pang bagay na nangyari, habang nasa loob si Michael ng hospital, ang istorya ng anak niyang bayani na nagligtas sa kanyang buhay ay kumalat na parabang apoy sa bawat koridor ng hospital. Pinagpasa-pasahan at pinag-usapan nga ito mula sa mga staff, mga pasyente at maging mga bumibisita lamang sa establishmento. Hanggang sa tuluyan na ngang dumating ang media, na nagdulot parang nakakaantig na istoryang ito ay maging headlines ng mga pahayagan, telebisyon at social media. Naging napakaingay ng usap-usapan na ito at nakabuo ng napakalaking atensyon. Kaya naman, ang mga talk shows at mga journalist ay naging mabilis sa kanilang pagkalap ng impormasyon at gusto na kagad nila itong marinig ng direkta sa lalaki. Napakaraming offers na nagkakahalaga ng malalaking pera ang dumating na nagdulot para hindi makapaniwala si Michael. Ni halos hindi nga mag-sink in sa kanyang utak na ganito kabilis magbabago ang kanyang buhay. Sa kabilang dako naman, ang kapitbahay niyang si Ashley na nagbabantay at nangangalaga kay Luis ay naging espesyal na parte na nga ng kanilang buhay. Nakabuo na kasi siya ng isang mapagmahal na kapaligiran para sa batang si Luis. Habang ang bata naman ay unti-unti na ring naa-attach sa babae na tila ba'y gumagawa sila ng isang espesyal na koneksyon sa isa't isa. Nagkataon naman na isa ring byuda si Ashley na namatayan ng asawa bago pa tuluyang maging nanay. Hindi na nga siya nagkaroon pa ng pagkakataon na magkaanak. Kaya naman, natagpuan niya ang kanyang sarili na sobrang saya sa buong linggo na pag-aalaga niya sa bata. At para sa kanya ay isa itong hindi malilimutan na karanasan. Ang relasyon na nabuo niya kasama ang bata ay nagpapakita lamang ng buhay na pwede niyang makuha kung hindi sana naging ganoon kapait ang tadhana sa kanya. Sa kasagsagan nga ng buong linggo na iyon,
ng matinding pangangalaga ni Michael sa kanyang sarili at pag-aalaga naman ni Ashley sa kanyang anak, ay unti-unting naging malapit sa isa't isa si Michael at Ashley. Kung saan hindi nga kalaunan ay nadiskubre nila ang koneksyon at ang malaking pagkakapareha nila. Nang tuluyan na ngang ma-discharge ang lalaki, ibinalik na rin ni Ashley sa pangangalaga ni Michael ang bata. Sobrang nabigla naman si Michael nang pumasok siya sa kanilang bahay. Sobrang linis nito at tila ba'y mas masarap na itong tirhan ni hindi niya pa nakitang ganito kalinis ang kanilang bahay simulat sa pool. Ang kanilang sala rin ay napupuno na ng panibagong mga laruan na ibinigay ng kapitbahay niyang si Ashley sa batang si Luis. Ashley, anong ibig sabihin ng lahat ng to? Hindi mo naman kailangan pang bumili ng mga laruan. Saad ng tatay na si Michael na sobrang nasorpresa sa kanyang nakita. Dito ay binunyag ni Ashley na ang mga laruan na iyon ay binili niya nang malaman niya na siya ay nagbubuntis. Ngunit nagkaroon ng isang malaking trahedya na nagdulot para mamatay ang kanyang asawa. Hindi nga naglaon na wala rin sa kanya ang kanyang pinakamamahalsanang anak. At simula ng mga pangyayaring ito sa kanyang buhay ay hindi na siya nagkaroon pa ng lakas ng loob para maitapon ng mga laruan. Sa halip ay itinago niya lamang ang mga ito bilang paalala kung ano nga ba ang buhay niya bilang isang nanay kung sakaling hindi nagkaroon ng trahedya sa kanyang buhay. At si Luis naman, nang makita niya ang kanyang tatay at ang babae na magkasamang nag-uusap sa may sala, ay bigla itong nagsalita. Mama! Wika nito habang tinatawag ang kanilang kapitbahay na kanyang nanay. Ganun-ganun lang ay biglang nabalot ng katahimikan ng buong kapaligiran. Namula ang mukha ni Michael at Ashley. Para silang nahihiya at na sorpresa habang nagkakatitigan sa isa't isa. At dito ay tila ba may kumalikot sa kanilang mga puso. Nabunyag ang mga nararamdaman nila sa kaibuturan ng kanilang dibdib na hindi nila masabi. Hanggang sa tila ba'y tuluyan na itong sumabog. Mabilis na nagdikit ang dalawa at naghalikan. Ang halik na iyon ay napupuno ng mga emosyon. Napakaraming mga nararamdaman at napakaraming mga pangako para sa kinabukasan na ni isa sa kanila ay hindi makita. Ngunit alam naman nilang walang kasiguraduhan ng kinabukasan. Ang mahalaga ay kasama nila ang isa't isa. At ang bahay na iyon, ngayon ay napupuno na nga ng pag-asa. Nagkaroon ng panibagong kabanata para sa simpleng pamumuhay ng isang simpleng lalaki na tagahugas lamang ng pinggan. Kasama ang kanyang kapitbahay na si Ashley at ang kanyang anak na si Luis. At dahil nga patuloy ang pagsikat ng batang naging bayani sa katauhan ni Luis, ay nakakita naman ang mag-asawa ng mga oportunidad at nagpasya silang gawing positibo ang mga problemang kinakaharap nila para sa kanilang buhay at sa komunidad. Pareha kasi silang merong malaking pagmamahal para sa mga bata at dahil para kay Ashley ay may naipon naman siyang pera, iminungkahi niya ang idea ng pagbubukas ng isang daycare center. At ang mungkahi naman na ito ay mabilis na tinanggap ng lalaki. At mabilis nga rin kumalat ang mga bali-balita tungkol sa kabayanihang ginawa ni Luis para sa kanyang pamilya. Kasabay na dito ay ang plano ng pamilya nila na magbukas ng isang daycare center. Naging matagumpay nga silang gawing positibo ang mga pinakamahihirap na araw sa kanilang buhay. Bukod pa dito ay magkakaroon din sila ng malaking epekto para sa buhay ng maraming mga bata. Hindi nga naglaon. Ang daycare na ipinangalan sa batang si Luis ay paunti-unti nang napupuno ng dekorasyon at nagkakaroon na rin ng mga tauhan. Naging isa itong magandang lugar para sa mga bata sa komunidad. Pinagkatiwalaan ng mga magulang si Michael at Ashley dahil sa dedikasyong nakikita nila sa mga ito. At ang lugar na iyon ay hindi nga nagtagal na puno na ng mga batang gustong matuto. Dahil palaki na ng palaki ang demand, ang buhay ng pamilya nila Michael ay mabilis na lumago at gumanda. At ang mga araw na kung saan ay sobrang stress sila sa nakakapagod na trabaho, na kung saan ay wala ngang kasiguraduhan ng bukas para kay Michael, ay paunti-unti nang nawawala. Sabi sa'yo Luis magtiwala ka lang kay Papa. Magiging maayos din ang lahat. At dahil sa'yo, nagawa natin to. Saad ng lalaki. Sobrang proud siya sa kanyang sarili dahil hindi siya tumigil na maniwala na darating ang magagandang mga bagay para sa mga taong nagsusumikap at nagtatrabaho ng mabuti. Sino nga ba naman ang mag-aakala
na ang malapit na kamatayan ni Michael ay naging daan pa para magkaroon siya ng panibagong oportunidad sa buhay at makilala niya pa ang isang napakabuting babae na si Ashley. Hindi naglaon ay magkasama nilang nahanap ang kasiyahan sa isa't isa at ang daycare center nila ay naging simbolo ng pagmamahalan at pag-asa. Ilang mga taon ang makalipas matapos pakasalan ng babae at magkaroon pa sila ng 2 pang mga anak. Si Michael kasama ang kanyang asawa na si Ashley ay napapaligiran na ngayon ng 3 makukulit na mga chikiting. At ngayon ay kitang-kita niya na ang pangarap niya na magkaroon ng magandang kinabukasan ay tuluyan ng natupad. Lumaki ang 3 magkakapatid sa kapaligiran na puno ng pagmamahal, pagkalinga, pagkakaintindihan at oportunidad na ni minsan sa panaginip ng lalaking si Michael ay hindi niya naisip na magiging posible pala. At simula nga noon ay patuloy lamang na gumanda ang buhay ng isang simpleng tagahugas lamang ng pinggan na dinaan sa dedikasyon at determinasyon ng lahat ng mga bagay para matupad niya ang lahat ng kanyang mga pangarap. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang like button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.